Alright, sisimulan natin ang ating Teka Moment. Medyo malungkot po ng balita to dahil kaninang madaling araw lamang, Pilipinas, meron namang Malaysian Airlines na nag-crash. At ito ay nangyari sa lugar ng Ukraine at malapit sa border ng Russia. Ito ay ang MH17 passenger plane at ito ay merong 295 na mga pasahero, including dito ang 5 to 10 na mga Britons at 23 Americans. Sinasabi na shutdown ito with ground-to-air missile, kaya daw bumagsak itong Malaysian Airlines. Mula sa 33,000 feet ang height niya nang bumagsak siya sa may Ukraine. Ayon naman kay Russian President Vladimir Putin na ang Ukraine umano ang responsable sa crash na ito. Pero as of now, sa lahat din ng mga impormasyon sa buong mundo, ay talagang kinakalap pa rin kung ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit bumagsak ito. Kung babalikan natin, ito na ang second Malaysian Airlines na bumagsak sa loob ng taong ito. Yes, Jules, ito may 3 Pilipinong sakay ang MH17 sa pagkakaalam ko. Pero i-update natin yung mga boss natin patungkol dyan. At ito nga, yung mga iba sa social media, nalilito sila, akala nila ito yung MH370. Same flight. Dahil pareho ng MH. So yung mga tao akala na so yan po, mag-ingat po tayo sa mga bali-balita at dapat gumawa tayo ng sarili nating research. Basta it's a same plane, Boeing 777, pero different flight siya. So hindi siya pareho nung nawawala pang plane. Pero ito na-trace na natin na nasa Ukraine siya bumagsak. Okay, so sa ibang balita naman, mapunta naman tayo dito sa balita sa Pilipinas, usaping DAP pa rin tayo. Disbursement Acceleration Program, ayon sa ating Pangulo, President Aquino, nanilinaw nga na hindi naman daw defiance o pagkontra o banta sa Korte Suprema ang kanyang naging talumpati nitong linggo. Pinaliwanag lamang na ating Pangulo ang naging posisyon o tindig ng executive branch hinggil nga dito sa DAP or Disbursement Acceleration Program. Nangyari nga nung Lunes, nagkaroon ng nationwide address ang ating Pangulo. Sinasabi lamang nga nito yung stance lang ng executive branch. Dahil lahat umano ng ginagawa ng executive branch, lalo ng ating Pangulo, ay ginagawa sa loob ng batas at sa atas ng ating konstitusyon. Ayon pa kay Secretary Coloma na ginagaling ng Pangulo ang final ruling ng Korte Suprema at na magpa-file umano ng motion for reconsideration ng hinggil dito sa final ruling ng Supreme Court. Ito naman, tungkol pa rin sa Bagyong Glenda. Alam ko marami pa rin lugar dito sa Metro Manila ang walang kuryente. Pero alam nyo ba, meron pa rin po mga eskwelahan dito sa Metro Manila at sa mga probinsya na wala pong pasok. Ito po ang in-announce sa mga local governments at mga institusyon po. Sa Metro Manila po, ang Las Piñas City, all levels, public and private schools po, wala pa rin pong pasok. Marikina City, preschool to high school levels, public and private schools. Muntinlupa City, preschool to high school levels, public and private schools. Parañaque, all levels, public and private schools. Sa Maypasay po, primary and secondary levels, public schools, including University of Pasay. Ang mga eskwelahan naman po ng mga nag-announce na rin, ang Adamson University, wala pong pasok at trabaho Friday and Saturday. Ang Ateneo de Manila University, ang grade school po. Ang Miriam College naman po, wala pong pasok at trabaho. Yan po ay today at bukas Sabado. Ang Technological University of the Philippines, wala din pong pasok. Ang mga probinsya naman po na hanggang ngayon ay wala pa rin pong kuryente at pasok, ang Batangas po, all levels po, wala pong pasok, public and private. Ang Cavite din po, wala pong pasok. Ang Laguna, Quezon at Rizal, Antipolo, all levels, public and private. Marami pa pong sigurong mag-aanunsyo, kaya mga boss, subaybayan nyo lang po. Alright, so kung akala nila dahil wala ng ulan, yung iba walang pasok because walang electricity. Yes. Alright, ito patungkol pa rin po sa Bagyong Glenda. Ito, bibigyan ko kayo ng sitwasyon ngayon sa mga eskwelahan. Total of 115 school divisions na covering 25,856 classrooms sa mga 12 regions po. Itong area na to ang naapektuhan po ng Bagyong Glenda. Of these, 187 schools po have been used as temporary evacuation centers. 47% naman po nung 115 school divisions ang nag-resume na po ng klase pagkatapos po ng bagyo. Sinabi po ni Department of Education Secretary Armin Luistro na ang typhoon daw coverage ng Typhoon Glenda ay extensive. Pero yung damage daw po sa mga eskwelahan hindi kasi nga devastating as Typhoon Yolanda.
Ngayon po, ang current situation ng Department of Education ay nasa rapid damage assessment stage sila kung saan dinedetermine nila yung status ng mga affected schools and yung mga works na kailangan pong gawin dito. Sinabi po ni Department of Secretary Armin Luistro, ang una po namin gagawin ay repair, quick fix, makeshift yung mga structurally mukha pa raw pong pwedeng gawin basta hindi lang tumutulo. Tapos yung engineer po namin after the first phase talagang mag-iikot at gagawa sila ng mas permanenteng mga programa para daw po dun sa mga classroom na naapektuhan. So kung iniisip niyo po kung saan kinuha yung budget para po mga pang-repair, ito po ay kinuha nila mula sa Department of Education 650 million quick response funds. Ito po ay sinabi ni Department of Assistant Secretary Reynaldo Laguda. Sinabi niya na lahat daw po ng mga established contact with DepEd are from regions 4A, 4B, and 5. So ito ay napila po sa mga public kapag meron daw mga sira o kung ano man, picturean nyo raw po. At isend lang po ito sa Department of Education's Twitter account at DepEd_PH or email nyo po ito sa communications@deped.gov.ph para daw po matugunan agad-agad. Yes, at alam naman natin na talagang napakalakas talaga ng dalang bagyo at dalang mga hangin ito ni Glenda at napakarami sa ating mga probinsya ang talagang tinamaan at apektado nga nito. Pero ang dalawa sa higit na nangangailangan ng tulong matapos nga pumasok si Glenda sa Philippine Area of Responsibility ay ang province ng Quezon at ng Laguna. Sinasabi na sila ang may pinakakailangan ng mga relief operations ngayon at sabi nga ni DSWD Secretary Ding Isoliman na pati na rin ang Zambales at Bataan. Sa ngayon, nakikita namin sa Calabarzon area, particular na ang Quezon at Laguna, ang isa sa nangangailangan. Sabi nga na yung information na pinapakita ay mga bahay, mga two-story houses na talagang sirang-sira talaga. So, syempre, para sa mga nais tumulong, contact lang natin ang DSWD para maipaabot natin ang tulong sa kanila. Alright, para sa huli